October is ADHD Awareness Month, kung saan tinuturuan ang publiko tungkol sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder para mabawasan ang stigma tungkol dito at ma-promote ang understanding at support para sa mga taong may ganitong kondisyon. Kaya naman po ngayong umaga, kasama po natin ang Vice President ng ADHD Society of the Philippines at isang therapist na sina Ms. Jojo Nepomuceno at Dr. Merlene Alon. Welcome to Kada Umaga po. Good morning. And thank you for being here. Bati po muna kayo sa mga kada natin. Hello, kada. Good morning. Gandang umaga sa inyo. Okay, so much misinformation, misconception surrounds ADHD, especially here in the country. So could you tell us, ano po ba talaga ang ADHD? Ano po mga simptomas nito? At paano po ito nakukuha? Okay, so yung ADHD, it stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Meron tayong tatlong classifications ng ADHD. Yung isa tinatawag nating inattentive type. Ito yung mga makakalimutin, parang spaced out, seemingly listening to you, but for all you know, the mind is already somewhere else. Then yung second kind ng ADHD, that is something na kitang-kita mo because the child is everywhere. Yun yung malilikot, they act before thinking, yun yung mga sintomas noon. Tapos, yung pangatlo naman ay combined type. Ibig sabihin, nasa kanya yung triad. Inattentive, hyperactive, impulsive din. Okay, why is it that certain people don't believe that ADHD exists? Sometimes, kapag meron po akong nakausap na ibang tao, ang sinasabi lang nila, noong araw, ang tawag lang dyan ay malikot. Ngayon, binigyan na ng label na ADHD. Why do they think that way? I think it's probably lack of awareness, diba? Parang, kaya nga ginagawa namin, being part of the ADHD Society. Yes po. Kailangan namin i-create yung awareness that it is a condition and it's manageable, di ba? Hindi siya nawawala because it will stay until, you know, when the person is matanda na, adult, no? But kailangan ma-manage natin siya. So, kailangan natin ng awareness. That's why nga we have all these projects and, you know, activities para lang maintindihan. Kasi ako, magulang ako eh. I have a 29-year-old son, no, who's an adult and he's working, meron siyang trabaho, ganyan. Pero, yun na nga, meron siyang mga dinaanan nung bata siya, no? And Yes. at dinadaanan pa rin to a certain degree. So, in other words po, he was diagnosed with ADHD. Paano po ba ang diagnosis nito? The diagnosis has to be a developmental pediatrician kasi pag bata, usually developmental pediatrician, no? But, you know, as they get older, kunyari 18, mas matanda na sila, no? Kailangan na nila ng psychologist din or psychiatrist who can do, sila lang dapat ang nag-evaluate, no? Basta yung talagang trained to evaluate at mag-label. Pati teacher, sinasabi namin, ako teacher din ako, no? I'm a special ed teacher. So parang hindi sinasabi na namin yan na hindi ka pwede mag-diagnose at hindi ka pwede mag-label unless talagang doktor or psychologist or psychiatrist. So it's a developmental pediatrician For the younger age. for the younger age or a psychologist. A psychologist. Or a psychiatrist. Okay. In your case po, ma'am, what made you think that your son po ba Yeah, my son. could have had ADHD back Malikot then? po. Tapos yung sa writing, nahirapan siya sa pagsulat. Parang late po yung development ng writing, ganun Kasi po ba? matalino siya eh. Kaya lang hindi niya malagay into paper. Okay. Tapos At malikot. what age po ninyo? Kasi teacher nga ako. So Naisip. 4 years old, napapansin ko na. So pinatherapy ko siya. Kaya lang, siguro dumadaan kayo sa denial bilang magulang. Correct. Di ba? So napadiagnose ko siya. Actually, mga doktor na kaibigan ko nagsabi, evaluate na namin yan. Kasi di ba, nasa field ako eh. So sa field of special ed ako. Kaya nga parang ang nangyari na-diagnose siya at a later age. Pero yun na nga, nagte-therapy na siya kasi nag-deny ako bilang magulang. Okay. So at 5. Tapos madami siyang dinaanan. Pero ang importante ay nakatutok ako bilang isang magulang. No? Hindi ako, kasi therapist ako, pero hindi ako humawak sa kanya.
ang humawak sa kanya ay ibang tao para hindi masira yung relasyon namin bilang ina at anak dahil nag-iisang anak ko. Okay. What kind of, therapy did he have to Naku, yung anak ko, madami. Nagkaroon ho siya ng occupational therapy. Nagkaroon din siya ng... What does it mean, ma'am? Yung occupational therapy ho, ito yung more or less, yan yung functioning niya, yung skills niya. Kasama rin yung language Language fine din, motor, fine motor skills, ganyan. eye-hand coordination. Oo, yung mga ganon. Sa OT yun, sa occupational therapist. Pero I think ang nakatulong sa anak ko talaga yung educational therapy niya. Yes. Na how to cope with yung school. Kasi doon siya nahirapan Yeah. sa eskwela. No? Sa eskwelahan talaga yung mga bata. Yun ang nangyayari sa amin. Na kailangan namin tulang turuan para makapag-cope sila sa difficulties na encounter nila sa eskwela. Did he have to go to a special school for this? No, he went to the big school. Okay. Yeah. So- Basta meron lang pong therapy alongside to help. Alongside Oo. na yun yung ideal, no? Kasi meron akong center noon eh. So, ideal yung nagawa ko sa anak ko. Pero merong mga opportunity. Ako sa akin sinasabi ko, kailangan yung magulang ay involved. Yeah. Involved talaga kasi pag hindi ka involved, siyempre yung eskwela, sandali lang yun eh. Yeah. Correct. Diba? Sandali lang yun. Pero ang importante ay, bilang isang magulang, alam mo kung ano yung kondisyon ng anak mo, alam mo kung anong pwede mong gawin, diba? Hindi lang yung, bibigay ko na sa therapist, no? Ako nga, sinasabi ko sa magulang, mag-observe ka pa ng therapy ko dun sa anak mo. Kasi importanteng nakita mo, tapos magugulat sila, ay, ganun pala. Hindi pala niya nababasa, hindi niya nasusulat. Yes. So, importante na involvement ng magulang. Okay. Ano po ba ang posibleng mangyari kung hindi po natin ito ma-diagnose ng tama at hindi natin mabigyan ang mga anak natin ng karampatang therapy po? Kasi yun yung isa sa misconception. Akala nila kapag may ADHD, then may learning disability agad, hindi matututo, when in fact, ang sinasabi ng research, yung mga taong may ADHD could be of average to above average IQ. So thus, they deserve the space in the regular school. Kasi kaya nila, it's just that they learn differently. Kung yung pacing ng iba ay ganito, iba yung pacing nila. What might be interesting to others or to the, what we say, the neurotypical kids, Correct. might be not interesting to them. Yes. Katulad ng sinasabi ni Miss Jojo kanina, maganda na nakita niya na may difficulty yung anak niya sa pagsulat. Pero hindi yon necessarily manifestation ng isang batang may ADHD. Parang yun yung byproduct ng inattention o yung energy level niya ay parang nasa roller coaster. Ngayon, okay sila, bukas hindi. Which is very typical of somebody with ADHD. But, Doc, it's also very typical of someone who's a kid. Exactly, di ba? So, paano po natin malalaman? Ano po kaya yung mga Pag telltale impairing na signs? yung impairing yung condition, ibig sabihin, may epekto sa kanya, may epekto sa paligid niya. In the case of the students in the school, andito siguro yung sinasabi natin na matalino siya, pero yung kanyang level of achievement, andito lang. May underachievement. May some form of underachievement. Kaya hindi na-compensate nung ability or IQ yung nangyayari sa kanya sa eskwela. Which is such a shame, no? Kasi Yeah. lahat naman po tayo, we have different ways of learning. So, they're not any different, di ba? Just because they have ADHD, some of us are more visual, di ba? In your son's case, ano po yung nahuli ninyong kiliti niya when it comes to learning? Nung bata po siya, kinailangan kong gumamit ng isang katerbang post-its, isang katerbang schedule boards, at gumagawa pa kaming kontrata. Yeah, No? Para that's very meron effective. siyang goals, 'di ba? So, and it has to be visual, no? So, naalala ko yun, gumagamit kami ng calendar, tapos nakalagay doon yung schedules niya. Dahil ang dami niyang schedule, dahil may therapy siya. Tapos sa school, buong araw siya nasa eskwela, 'di ba? So, talagang kailangan inaayos niyo lahat. Tapos kunyari yung sa kanyang pag-ayos ng gamit. Imbis na sa umaga siya umayos ng gamit, kailangan sa gabi bago kami matulog. Because
malamang mahuhuli kami sa klase. Klase. O may Kasi ang makakalimutan, tagal. May diba? makakalimutan, may maiiwan, ang mga project na iiwan, nagawa na pero hindi na submit, no? Pero at the same time, kailangan mo rin i-discipline na parang hindi mag-goal ka na kailangan itong oras na to gigising ka. So yung mga alarm po namin 3 para Sa may ibang 10 lugar ba? minutes, 10 minutes, 10 minutes, ganyan. No? So madami kayang, kaya bilang isang magulang, pwede naman hindi kailangan therapist lang di ba? Parang kailangan ginagawa mo rin sa bahay. Of course, Oo, yeah. kasi, at saka ikaw bilang magulang, aayusin mo rin yung schedule mo, di ba? Like, bago kami matulog, doon kami di ba? Mag-aayos kami ng gamit kasi nakaset na yon, di ba? Bago kami magbasa, bago matulog, ganyan. So, kasi yung reading nga at learning difficulty niya, nangyari during school time, di ba? So, pero ngayon reader siya. He's working, he's head of sales, Cutaway Productions. Yung talagang he's doing all he can. Yes. And ang maganda sa ADHD siguro masasabi ko, pag meron silang nagustuhan, no? Yeah. They will excel in it. Talagang gagaling sila dun sa kung ano yung skill nila. So yun yung hinahanap namin bilang mga magulang, bilang mga teachers. Saan ba siya magaling? Kasi pipilit mo yung hindi dapat. Dahil hindi naman niya skill yun Diba? So, at iba-iba ang bawat bata. So kailangan mahanap mo yon, mahanap ng teacher, mahanap ng therapist, mahanap ng magulang. At yun ang suportahan mo. So yung iba sa kanila, minsan drawing, minsan, minsan sa pag-aaral yung iba. Highly diba? academic. Highly academic yung Ang iba ano. dahil mataas ang IQ nila. So depende talaga. So individualized talaga yung sinasabi namin na kailangan kilalanin mo ng mabuti yung anak mo. Kaya napaka-importante po ng ginagawa ng ADHD Society po of the Philippines. Kailan niyo po inumpisahan yung pagbibigay ng awareness and how do you do this po? Yeah. Yung this year we're on our 25. 25th year. Wow. Yeah, so silver lining nga namin to, di ba? So parang that's what we're celebrating sa October 18 and 19. Dahil 25 years na po yung organisasyon. At saka meron ho kaming mga tinatawag namin na parent training. Meron din kaming teacher training. Meron kaming tawag namin na yung support groups, no? At saka meron din tayong mga caravan ang tawag namin, where umiikot kami sa buong bansa para dalhin sa iba't ibang lugar. Kasi madaming services sa Metro Manila. Pero ang probinsya kulang na kulang. Kaya gusto rin namin lumabas, no? Hindi lang tayo dito sa Metro Manila, pero may need talaga para mag-create ng awareness at saka parent training at all of those programs. Kasi doon ako nag-benefit Nung nag-active ako sa organisasyon, doon ko lang nalaman, ito pala yung mga kailangan kong gawin. Okay. Diba? Tsaka Joe, siguro ipaliwanag natin kay Miss Pia, bakit silver lining? Hindi lang dahil sa 25 years. Ipi-feature din namin yung mga journey ng mga individuals with ADHD na naging successful. Meron kaming guest na lawyer na may ADHD, merong may PhD. So, doon namin sisimulan yung conference. Unlike yung before na ginagawa naming conferences na nagsisimula kami na what are the symptoms, what are the difficulties. Sisimulan namin doon sa magagandang success stories ng mga individuals with ADHD. Ang isa pang feature namin doon sa conference, dahil kulang tayo sa data, we will also be featuring researches made by those in the academe, those in the field of medicine, at meron din kaming mga workshops para maturuan namin yung mga nanay, mga teachers, mga therapist also. Kasi Doc, meron po bang mga medical assistance for people with ADHD? Do they take meds for this? Meron po. Yeah. Some of them have, pero it's a case-to-case basis talaga. Kaya nga, yung mga sinasabi naman namin, kasi yung iba, kinakailangan dahil nga ang dami sa klase, di ba? 45. Yeah. Ganun kadami ang estudyante at mahirap. No? So yung iba po naggagamot.
We can't talk about it because we're not really We're not medical doctors. doctors. But Correct. Yeah. with my son, I was not able, I did not use it. But for others of my students, some of them talagang kailangan. Kasi yung hyperactivity is, very intrusive na dun sa, parang nakakatulong talaga kung meron sila ng medication. No? So, case to case talaga siya. Yeah, Yun din it's yung not a one-size-fits-all kind of no. solution. So, they really need to attend your seminars to get more information about it. It's very And training in a subjective. way because of the workshops. Oo. Yeah. Kaya, Ma'am Doc at Ma'am Jojo, please invite Arcadas again para sa inyong mga upcoming activities. Napaka-importante nito. It's not fair na i-label lamang yung mga kids na, ay nako, troublemaker lang yan, ay nako, malikot lang yan, 'di ba? Because they will never reach their full potential, 'di ba? It's just a matter of learning how to dance their rhythm, hindi po Yeah. ba? Nicely said. Oo, I go like ahead that. po. And it's nice, no, that you're stating it that way. So, iniimbitahan ho namin kayo lahat, no, sa October 18 at 19, doon po kami sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Nag-partner po kami with the mayor and the congressman. And I think everybody knows the mayor. And the congressman. And the congressman. So, and we're very happy that they've partnered with us kasi they're very strong in, supporting our cause, no? And Mayor Vico and the Congressman Roman were very instrumental in putting this whole thing together. So that lang makapag-provide kami ng mga sessions, no? At saka mga iba-ibang mga importanteng aspeto sa ADHD. At hindi lang po ito face-to-face, no, dun sa pamantasan, but it's also online. Online. Kasi nga gusto namin talaga umabot sa iba't ibang probinsya. Kasi hindi kulang ang Metro Manila lang, no? So we decided na lagyan ho namin ng online at para ho yung mga nasa probinsya ay makapag-attend po. So please contact us. We have Facebook. We have ano pa ba? Facebook at saka... And then the phone number. Yeah, the phone number. We'll be sending it and we'll be flashing it Yeah. po. And gusto lang ho namin magpasalamat sa inyo kasi talagang this is really close to our hearts, no? Talagang ito yung dahil ako yung isang magulang, no? And at sa akin po na-bless po ako na yung anak ko ay okay, 'di ba? Pero madami po diyan na nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan namin ng inclusive Yung education has to be inclusive. Not only the education, pero pati po yung community. Yeah. And then at the same time, yung misconception, ma-correct natin. Correct, yes. At mailagay yung mga bata doon sa dapat nilang pagkalagyan. Kailangan po talaga ng intervention, hindi po ba? Tsaka sinasabi ko rin as teacher, palagi ko sinasabi, huwag kayong mag-label. Yes. Kasi sabihin nila, ay malikot yan, ADHD yan. Hindi ho lahat. Correct. No, hindi lahat. So, hindi rin fair. We have to be more careful about throwing terms yes, around, di ba? yes. Hindi naman tayo mga doktor para mag-diagnose. Sasabihin nila, ay, mahinang ulo niyan. O, yan, May diba? label agad. May label agad. Hindi tama. Kasi yung mga anak namin na may ADHD ay matatalino. Correct. Kaya lang nagkakaroon sila ng difficulty sa ibang areas lang. So, yun ang hahanapin. Maraming salamat. Thank Ms. you rin Jojo, sa Dr. opportunity. Lynn. And we have a gift from Lux White for the both of you for Thank you very You don't have to much. telling us all Salamat this. po. Thank you. Thank you so much Thank po. you Thank you also. po. Thank you also. And Thank we you. hope to see you in the Yes. conference. Yes, Yes, please mga join. kada And na- please come, if Yeah. you'd like to, just come and Thank join you, us. Ms. Jo. Yeah. Ang ADHD po ay isang kondisyon na hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ang taong mayroon nito ay nangangailangan ng lifetime na pagmamahal at pag-aaruga. Kaya po ang awareness ng ADHD ay hindi tuwing October lang kundi buong taon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.